In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Come, divine victor of rain. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who have taught the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that in the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Unity prayer. May our feet journey together. May our hands gather in unity. May our hearts beat in unison. May our souls be in harmony. May our thoughts be as one. May our ears listen to the silence together. May our glances profoundly penetrate each other. May our lips pray together to gain mercy from the eternal Father. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, with the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who wander throughout the world for the ruin of souls. Amen. Okay, let's pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, trespasses, as we forgive those who trespass against us. and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patri, Filio, et Spiritus Sancto. Amen. Amen. Good evening. Good evening. Good night. Magbabasa sa atin sa ating gospel ay si Brother Alex. Ay, ako po ba sa gospel? Sorry po. Sa Marcos. Marcos 8:30-34. 6:30. Ang mga disipulo na huli dahil natutulog sa pansitan. Sorry po. Pagod na. Pagod siya. Nakamute ka. 6:30. Ay, nakamute po ba ako? Sorry. Hindi, si Astig. Si Brother Tunying ang nakamute. Dahil lang po 6. Bayaw niya yan pag naglagay yung After 6, 30 to 34. 30 to 34. Maiksi lang to. Okay po. Ang mabuting balita ayon sa aklat ni San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa Panginoon. Pagbalik ng mga apostol kay Jesus, isinalaysay nila sa kanya ang lahat nilang ginawa at itinuro. Sinabi naman niya sa kanila, tayo na sa ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti. Sapagkat do'y marami ang paroot parito at hindi man lamang sila makakain. Kaya lumayo sila at namangka na sila lang patungo sa ilang na lugar. Ngunit nakita silang umalis ng ilan at nabalitaan ito ng marami. Kaya nagtakbuhan sila mula sa kanilang bayan at nauna pang dumating na lakad kaysa kanila.
Pagdating ni Jesus sa pampang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila, sapagkat parang silang mga tupang walang pastol, at nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Okay. So, mag-start na tayo sa ating pagnilay-nilay. Mag-start tayo kung sino daw ang nagbasa. Ganun sige po. Pero yung lang, di ba, yung nakaraan natin ay isip yung pagsugo sa mga apostol. So, ibig sabihin siguro dito, tapos na yung ginawa, mayroon na silang ginawa. Kaya sa talata 30, sino ang bumalik sa Panginoong Hesus at ano ang inulat nila? Pagbalik ng mga apostol kay Jesus at sinalaysay nila sa kanya ang lahat nilang ginawa at itinuro. Yung mga apostoles po. Thank you, Brother Alex. Thank you po. Kundi, sa verse 31, dahil sa dami ng taong dumarating at umalis, ano ang nangyari sa Panginoong Hesus at mga apostol? Ano ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Bakit niya sinabi ito sa kanila? Ako ba, Brother Sunny? Talata 31. No? Subalit napakaraming taong dumarating. Dumating sila on time. Hindi sila nahuhuli. Kasi nagising sila. Hindi sila natutulog. Marami rin umalis. No? At parang hindi pa sila kumakain. Yung mga iba dyan na sumasama sa isang pagsusulit, hindi binubuksan ng video kasi pansamantalang kumakain sila. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo doon sa mga mata na hindi matao. Yung bang lugar na pinagtaguan ni Kibuloy, tiyak hindi tayo mapapakikita ron upang makapagpahinga naman kayo ng kaunti. Brother Jude. Kulang ba? Napapangiti talaga. Iba kasi, sinishare ko lang sa inyo yung nasusulat sa aking. Kasi mahiwaga tong Biblia ko. So, nag-update. Papasok mo siya kaya. Oo, nag-update siya kung siya nag-update. Pag may napupuna siyang pagkukulang ng mga kapatid natin, nag-update siya. Sa verse 32, Brother Rector, ikaw na. Yes. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magtungo tayo sa ilang napuok. Bakit niya sinabi ito? Ano ang ginawa ng mga taong nakakita sa kanilang pag-alis? Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang tiblib na lugar. Ang magmakaawa, napatawarin mo po. Kasama yata ang 33, ano? 32 bro yung sa'yo. Ayun. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Okay. Kasama ang yata bro. Kasama yung tanong ko kasama 32 and 33 pala doon. Dalawang verse. Okay, sa talata 33. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam
kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sina Jesus. Okay. Thank you, Director. Welcome. Tunying, verse 34. Ang mga tao ay nagtatakbuhan nang makita nilang paalis sina Jesus at mga alagad niya. So pagdating ni Jesus sa lugar kung saan sila pupunta, ano ang nakita niya? Ano ang kanyang naramdaman? At sa kaulihan, ano ang kanyang ginawa? Bago ko po sagutin yan, meron lang gumugulo sa isip ko eh. Huwag mo kaming idamay, bro. Baka pati kami magulo. Kasi po umalis silang lulan ng bangka. Oh. Tapos maraming nakakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tayo, patakbo, tumungo doon sa pupuntahan nila. Sila sumakay ng bangka, itong mga tao tumatakbo papunta doon sa pupuntahan at nauna pa sila. Bakit po ganoon? Yung panahon na yung sumakay sila ng LRT. Mabilis pagka naka-LRT sila. Kasi sa Pampang yan eh. Ang tinahak nila yung seashore. Yung seashore. Kaya doon sila tumakbo. Sila Kristo naman kasama yung kanyang mga apostoles na sinabi pa nga ni Kristo sa bangka, hindi ba kayo makatiis na hindi kumain muna kahit isang oras lang dahil magbibigay ako ng salita, magtuturo ako. Ikaw, Pedro, sabihin, sinabayan pa ako sa pagtutulog. Kumain muna sila sa bangka. Yung mga kabataan nga nagkakape pa sa mga kapihan, di ba, habang nag-LBS? Yun ang sagot ko dahil nga pagka nasa Pampanga, yung seashore, mas madaling tahakin yan pag tinatakbo mo. Yung bangka kasi medyo may katagalan yun kasi kumakanta pa sila. Yung apostoles. May sinasalungat pa nga doon. Gently down the stream, di ba? Ang problema, yung kaliwang mga apostoles, padiretso yung pagsagwan nila. Yung nasa kanan, pabaligtad. Kaya hindi sila umulong. Hindi mo usad. Di ba? Natagalan. Ayan na. Okay na. Yan, brother. Okay na, brother. Okay ba yan? Paliwanag ni Brother John. Hindi po kasi pupunta sila sa ilang na lugar. Ibig sabihin, malayo yan at saka walang mga tao ron. Baka gubat yan o whatever. Bakit? Ang bilis makapunta ng mga tao. Tumatakbo. Alam nila yung shortcut papunta sa ilang. Yun. Alam nila yung shortcut. Okay. Saka parang wala yatang gubat sa Israel. Parang wala akong nakita. Yung kasi, yung bangka, habang nagpapalaot yan, pag nasa pangpangka, makikita mo siya eh. Makikita mo yung direksyon kung saan pupunta. Kaya yung mga sumusunod sa kanya, ay kaya nilang tumakbo. Naagapan nila. Saka maliit lang naman ang kung sa Galilee yan. Maliit lang naman yung hindi naman siya ganun kalaki. Kasi doon sa mapa, yung ginuhin ko, ganito lang eh. Maliit lang yung niya. Hindi siya ganun kalaki. Maliit. Okay po. Sasagutin ko na po yung tanong. Hindi, wag na Brad, baka maguluhan lang kami. yung tanong sa akin kanina. So sa talata 34 na po tayo.
Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Okay. Bakit po naging mistulang? Bakit naging pastol? They are like sheep without a shepherd. Okay, siyempre yung Bakit sila naging tupa? kinumpara. Ano naman yan? Kinumpara niya. Diba yung... Marami ito yung naituro Jesus sa kanila. At isa sa mga itinuro niya noong mga panahon na yun, huwag na huwag kayong kakain kapag may pag-aaral. Kasi nahahati ang inyong atensyon. Inaambing lang ni Jesus yung mga tao kasi naliligaw sila, nawawala sila, nagugutom sila, at nagkakasala sila. Wala kasi silang leader. Doon sa panahon ng mga Hudyo dati, ang pastor, parang leader yan ng mga tupa. Kung saan pumunta yung pastor, doon pupunta yung tupa. Tulad natin, tayo mga anak ng tupa. Kaya kailangan natin ng pastor. Ay, hindi ba meron naman mga tauhan ng sinagoga? Meron naman mga saserdote doon, meron mga pariseo, meron mga... Sila, Brad, sila ay nagtuturo. Pero hindi sila namumuno. Iba yun eh. Iba yung namumuno. Iba yung namumuno. Okay po. Okay? Okay na tayo, Brother Astig. Okay na? So, salamat po. So, since tapos na tayo dun sa gospel, mag-ano na tayo po? Keywords. Brother, sino bang may hawak mo? Brother Jerome? No. Brother... Yan, isa rin yan sa mga pinag-aaral ni Jesus. Kapag nagsasalita ako, sabi na ni Jesus, huwag kayo mag-walk out. Lalo na kung ikaw ay natulungan na facilitator. No? Sorry po, may kinuha lang. Sinugo, Brad. Lagay mo, sinugo. Sinugo. Diba? Sinugo niya yung Apostoles. Sinugo niya. Nangabag. Okay. Nagturo. Brother Sani, Brother Saint, Oo. Paki-summarize muna itong pinasa nating mga talata. Brother Boots, ikaw daw, mag-summarize. Ano yung binasa natin? Oo. Nag-gospel? Oo, nagre-request si Brother Astig. Sige. Yung mga apostoles parang nagsubmit na report card kay Jesus nang sila ay sinugo para magpahayag ng magandang balita. At pagdating nila, ang sinabi ng Panginoon Diyos, tinawag sila para munang pahinga sa ilang na lugar. Pagpunta na sa ilang lugar, naunahan sila ng taong bayan at doon nakita ni Jesus kung gaano ang mga tao naghahanap ng parang mga tinatag na leader, pastol, na magtuturo sa kanila ng tamang pamamaraan at buhay at magdadala sa kanila sa masaganang pamamaraan ng buhay. Doon na nakikita ang magandang awa at pagmamahal ng Panginoon Diyos sa ating mga tao. Ngayon, tama ba yung kapatid o may kulang?
Kulang Okay po po, yun. kaya lang po, ang pamagat po kasi ng ating kapirasong gospel ay pagpapakain ng 5,000. Kasi kapag kayong diniretso po natin ng basahin, ay dito pala magpapakain si Jesus ng 5,000 tao. So, Iba yung title? Iba yung title sa inyo? Sa akin kasi Oo, yun Jesus, ang title. Pastol at Propeta eh. Hindi, kasi kapag basahin mo ng buo yan, kasama nandun sa dulo yung pagpapakain eh. Hindi naman tayo umabot. Hindi naman po tayo dun umabot pa. Oo nga, kasi po, gusto ko lang hindi kaya yung sumalubong ang maraming tao, nagsunuran ng maraming tao, baka mga nagugutom. Kaya nga baka yun na siguro nga kaya nga sinabi nila para silang na kailangan ng pastol. Pwede ko po bang basahin yung footnote dito sa Bible na tangan ko po? Siyang sabi dito, marami ang parot pa rito, maaring matapos makapaglibot ng mga apostol sa mga nayo ng Galilea, maraming tao ang gustong malaman kung sino ang nagsugo sa kanila, kaya pinuntahan nila si Jesus. Curious po yung mga tao kung sino yung nagpadala doon sa mga apostoles, kaya po sumunod sila. Sinugo. So ito nga keywords, sinugo. Opo, nagsugo. Tama yung sinugo. Oh, may dagdag ako another word. Pastol. Tama yan, nahabag. Pastol yung tama, nandun dapat. Okay, tapos tinawag upang magpahinga. Yun. Ayun yung sinabi kong kulang kong kanina. Yan. Upang magpahinga. Importante kasi yun eh. Yun yung first half eh. First half. Kaya nga ako nagpahinga na ako, nauna na ako nagpahinga. O, di ba? Excuse? Ayun ang sagot kay Brother June. Brother June, okay ba? Excuse ha? Parang pareho lang to, no? Ayon sa aking may wagang aklat. Ay, wikang Espanyol. Yan ay ginagawa ng mga alauna hanggang alas 3 ng hapon. Napahaba nga po yung aking siesta. Sabi ko sa aking asawa, gisingin ako after 5 minutes. Wala sa may wagang aklat ko na nagsasabi ang siesta umaabot ng alas 3. Kasi siya na masama yung katawan ko. Kailangan talaga sagutin lahat ng mga Ito siya, yung pangaral niya. Pag ikaw ay nahuhuli na natutulog sa pansitan, huwag mong ikatwira na ikaw ay masama ang pakiramdam. Alam na din. Okay na to? Nahaba. Yung tinawag para magpahinga. Yun daw. Ito nang, Ando na po, nauna na. Nakita ko yan. Ayun. At saka po kaya sila sumakay sa bangka, doon sila kakain. Hindi, wala silang dalang pagkain doon. Tupang walang pastol. Galing sa mga Ano yun, Brother Hector? Tupang walang pastol. Yung tungkol doon sa mga tao naman. Kasi nandyan yung pastol pero wala yung tupa. Pwede ba yan? Idugtong ko na lang, Brother Saints? Pwede na yun. Pwede. O hiwalay? redundancy. Hindi, yung isa, may pastol. Pastol at tupa na. Okay na yun. Walang pastol lang. Tupang walang pastol daw. Isahin mo. Separate na lang daw. Separate mo. Huwag na lang tanggalin na lang. Parang ganun. Separate. Hindi, delete na lang, delete yung pastol. Tupang walang pastol lang. Yung isa pastol, yung isa tupang walang pastol. Sabi nga ni Brother John, anak ng tupa. Mabuting pastol. Meron pa ba? Good Shepherd. Di ba yun ang team ng ano? Yeah. Yan ang team ng
Sunday. Okay na ba? Yun. Yun. Mabuting pastor. Salmo 23. Kaya na tayo, wala na. Wala na pa. Stop na Mapabilis pa. tayo. Ang galing ah. Oo. Mga kapatid, punta na tayo sa first reading na ang magbabasa ay si Brother Tut. Ang unang pagbasa mula kay Propeta Jeremias. Habang nagsasalita ng mabuting balita, may isang computer na nang istorbo. Kaya itutuloy ko ang salita sa talata 2. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang Diyos ng Israel tungkol sa mga pinunong nangangalaga sa kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinagtatabuyan ng aking kawan. Hindi nyo sila binantayan kaya kayo'y paparusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sa kanila sa kanilang tinubo ang lupa at sila'y muling darami. Hinihirang ako ng mga taga-pangunang magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-aalala. At wala nang motorsiklong makikinig pa at maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, na pinipili ako ng isang matukid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na namamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katwiran. Magiging ligtas ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Si Yahweh ang aking katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Nandito si Brother Christian, di ba? Nandyan po siya. Nandyan si Christian. Christian? Brother Christian? Hello? Ikaw ang susunod kong tatanungin. Brother Christian, nandiyan ka ba? Sige po, nag-unmute na po siya. Nag-unmute na. Okay. So, Brother Christian, sa verse 1 ng Jeremiah 23, ang katanungan ko ay ganito, brother. Ano ang sinabi ni Propeta Jeremiah na gagawin ni Yahweh sa mga namumuno na walang malasakit at pabaya? Paparusahan ng Panginoon ang mga namumuno walang malasakit sa kanila na nagsasakupan at pinapabayaan ang mga ito'y mangalat at mamamatay. Salamat, Brother Christian. Salamat po. Sa verse 2, Brother Boots, ikaw na. Okay. Katanungan ko, bakit nasabi ni Yahweh na paparusahan niya ang mga namumuno o tagapanguna ng kanyang bayan? Ano ba ang kanilang nagawa na hindi maganda sa paningin ni Yahweh? Okay. English na sa akin, ha?
You have not cared for them, but I will take care to punish your evil deeds. And you've scattered my sheep and driven them away. Kulang pa. Kulang pa. You have not cared. You have not cared for cared. them, Yun. but I will take care to punish your evil deeds. Okay. So, yan. So, sa verse 3 tayo. Si Brother Jerome. Verse Yun, 3. salamat, natawag po ako. Kasali ka pa. Ito talagang nakalista to kaya walang ano. Sa verse 3, Brother Jerome, pinarusahan ni Yahweh ang mga namumuno sa kanyang bayan. Dahil dito, ano ang nasabi ni Yahweh tungkol sa mga nalalabing mga kawan o tupa niya? Ako na ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Salamat, Brother Jerome. Wala ka naman. Sa verse 4, Brother Alex, Opo. gawin tayo sa iyo. Pagkatapos tipunin ni Yahweh ang mga nalalabing kawan o tupa, ano ang kanyang sinabi na gagawin para hindi na sila makaramdam ng takot at agam-agam ni maliligaw? Sabi po niya, bibigyan ko sila ng mga pastol na titingin sa kanila at mga ngalaga. Hindi na sila matatakot o masisindak. Wala nang mawawala. Okay, salamat, Brother Alex. Thank Sa you. verse 5, balik tayo kay Brother June. Pagkatapos makahirang si Yahweh ng tagapangunang may malasakit sa kanyang kawan, ano ang kanyang sinabi at gagawin? Ang sabi ni Yahweh, nalalapit na ang araw, subalit wala pang ticket sa concert. Kaya pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Sinisigurado ko na hindi ito full-time worker ng MFC. Isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katwiran. Yung, parang tinatanong mo kung kailan lalabas yung ticket. Brother Saints, kailan daw ba? Sagot ko na po. Hindi, kanina, Sunny, Lex, sagot na. Kung hindi ka sana natutulog sa pansitan, mo yung sagot ni Sunny kanina. Kasi muli mong tinanong eh. Nasa mahiwagang libro. Sabi ko, na-update yung mahiwagang libro ko. Sa verse 6 tayo, Brother Hector. Ikaw na. Dahil sa may malasakit ang nahirang na tagapanguna, uhari ni Yahweh, uhari. Sabi ni Yahweh, ano ang mangyayari sa Huda at Israel? Ano ang itatawag sa kanya? Magiging ligtas ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh ang ating katwiran. Yahweh ang ating katwiran. Sa inyo, aking katwiran, sa amin, matuwid. Okay, salamat. So, tapos na tayo sa first reading. At ating himay-himayin at magbigay na ng mga keywords. Mabuti at masamang pastol. Dapat tanggalin mo yung masama. Dapat mabuti yung pastol. Hindi, kasi dalawa yung sinabi niyang pastol eh. Oo nga po. Tinutukoy niya yung mga pariseyo at dito sa yung masamang pastol. Pero, wala pa ng panahon yan.
i-connect natin sa gospel, dapat sa mabuting pastol lang tayo. Sige. Wala pa palang pareseyo nun. Tinutukoy diyan Sorry yung po. mga bibita na dapat mga laga. Kaso Wala silang leader pa. look after their own welfare bago Tanggalin ko po yung masamang pastol. samang pa rin Hindi, tama pa rin. puti at samang Bakit pwedeng pagsamahin? Hindi naman pwedeng parehong sabihin. parusa, Brad. Paparusahan. Ayun din ulit, meron din. Paparusahan. Punishment. Tapos ito parang may promise sa kanila. Kasi titipunin sila muli yung mga nalalabing mga tupa. And then, magbubunga sila at dadami. At bibigyan sila ng pastol nga. One word lang, Bali, Gather. Titipunin, titipunin. diba? Yan, titipunin sila muli. Yun lang, Brad. Tipunin lang. Tipunin. Yung pagmamalasakit, parang nabanggit din, at mangangalaga sa kanila. Ang si Yahweh mismo na malasakit. Tama yun. Di ba may compassion din yung sa gospel? Meron, oo. Nahabag. Ito, pagmamalasakit. Ilang ako ng mga na sobrang kasamaan ng bansang Pilipinas. Ang panalangin ko ay pakialaman na ng Diyos katulad ng ginawa niya rito. Kasi nagpadala na siya ng mga propeta. Yung mga obispo natin, yung ating mga kaparian, pinakinggan ba sila ng mga hayop? Si Kaburoy. Yes, Brad. Di ba? Ano naman yung huwad na propeta yun? Si Kibuloy. Dadating yan. Huwag kayong mag-alala. Dadating yung chastisement. In God's time. Hindi nyo alam. Dito rin ba yung yung sinasabi na yung tungkol kay Kristo? Kasi ito ang sinabi ni Yahweh, darating araw na magpapalitan ako kay David ng isang matuwid na supling, isang haring buong karunungan mamumuno, at iralin sa lupain ng katarungan at pagmakatuwid. Prophecy. Lahi ni David. Si Kristo. Kasi bibigyan sila ng saan na ba yung nabasa ko kanina? Na bukod kay Kristo na mabuting pastol, bibigyan sila ng maglalagay ako ng mga pastol na mga ngalaga sa kanila. Bukod sa makatarungang hari, nakikita rin ni Jeremias ang iba pang mga pastol bukod sa tanging pastol na si Kristo. May lugar pa rin para sa mga taong desididong maging responsable para sa kanilang mga kapatid. Yun yung footnote dun sa tungkol dito sa yung connection din dun kay Brother John, yung magpadala na ng ito yung huling sentence dito, si Yahweh ang ating katuwiran. The Lord our justice. So yung chastisement dadating yan. At ito ang pangalan itatawag sa kanya, Yahweh aming katarungan. Justice. Yahweh aming, ito yung isang kanyang, ang tawag dito, title. The Lord our justice. Yahweh aming katarungan Katarungan. Katuwiran dito. Pwede rin parang din i-describe yung pastol dito. Justice. Yun yung dapat na attribute ng mabuting pastol. Kaya yung katarungan na yan, paparusahan, actually dito yan pupunta. Ngayon yung promise related. Kasi tatamasahin ng Huda ang kapayapaan at panatag na mabubuhay ang Israel. Dagdag din natin ito sa pastol,
bagong pastol. Kasi doon sa gospel, yung mga apostoles ni Jesus, sila na yung mga bagong pastol. Turn over na ni Jesus kanila. Kaya itong sinasabi ni propeta Jeremias, hindi lang isa na propeta ang padadala niya, marami sila, di ba? Marami siyang ipadadala. Kaya nga nung panahon ni Jesus, dinamihan niya eh. From 12, naging 72. From 72, naging 3,000. So, Mga na lang yan, sabihin mo, Brother Jerome, mga bagong pastol. new shepherds. May rest din ba dito? Wala yata. Pagpapahinga? Nakalagay kasi dito sa dinabasa ko, tatamasahin ng Huda ang kapayapaan at panatag na mabubuhay ang Israel. Anong verse yan? Verse 6. Panahon sa Verse kanyang 6. pamumuhay. Mapayapang pamumuhay. Ay, ang mapayapa is equivalent to rest To naman rest, oo. Yun, parang connect din doon sa sa gospel. May pagpapahinga sila. Ito rin lagay mo. Kapayapaan at panatag na pamumuhay. Sa verse 6. Pero rin dito sa aking mahiwagang libro, walang sinasabi, sinabi lang pahinga. Hindi sinabi natulog. Pahinga lang. May pahinga nga. Pwede namang sabihin na matulog din. Wala walang nailagay din sa akin eh. Ayaw ko lang sa inyo. Pero yung Yun na yan, dami na. Okay na Okay yan, na yan. Pwede. I think okay na yan. Kung meron pa, kung sa sino po meron pa, 1, Huwag na, dami na nga eh. 3, close na. Diyan na yung preparusahan eh. Parang parang auction. So punta na tayo po sa second reading at babasahin ni Sino ang magbabasa? Ako. Efeso. Si brother. Bakit po ang sabi Ayun pala si Sarado na Brad po. Tunjing eh. Ay, sarado na. Nakakandado na ba? Masa na po. 15 to Pensya na. 18. Director, take it away. Okay. Nakatulog si Brother Tunjing ah. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang muli sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbasahin ko lang yung nakasulat sa ng Efeso. Sabi dito, ang pangunahing bagay na tinalakay sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso ay ang
panukala sa Diyos na pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Isang panawagan din ito sa mga anak ng Diyos para ipamuhay ang kahulugan ng dakilang panukalang ito sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Yan. So, sa verse 13, Katunying, ikaw. Po. Ying, wala kang tanong ha. Sa verse 13, anong mangyayari sa mga taong dating malayo sa Diyos sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo Jesus sa anong paraan? Bakit ngunit? Ano ba yung pasimula? Ano ba yung una? 13. Pwede mo mo naman 13. pwede mo namang ibigay niya ngunit ngayon eh. Pwede mo dahil kasi ang tinatanong ko yung pakikipag-isa kay Kristo sa anong paraan. Kasi nga, kaya ngunit kasi daw, nung una, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kayo kabilang sa bayan ng Israel. At desaklaw ng mga tipang nasasalig sa pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa kanyang kamatayan. Kaya merong ngunit sa umpisa. Oh, salamat bro. Salamat. Okay. So sa verse 14, Tanong. Ako dapat ang magtatanong ah. Bakit ikaw magtanong? Okay. Oh. Si Brother Christian na. Verse 14. Brother Christian, anyan ka? Yan, nag-unmute na si Brother Christian. Yes po. Ang sinabi ni San Pablo tungkol sa mga Hudyo at sa mga Hintil at sa kamatayan ng Panginoong Yesus? Ano ang naging bunga o nangyari? Ito po. Kami mga Hudyo at kayo mga Hentil ang kanya pinag-iisa. Sa pamamagitan sa kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader naghihiwalay sa atin. Okay, salamat. Yung ano ba yung sabi Brother Rector, ano yung pinawi sa iyo? Yung salita niya. Yung ano yun? Winasak sa akin. Binasa. Winasak niya yung pader ng galit. Dito pinag-isa sa akin. Pinag-isa. Giniba. Giniba. Pinag-isa. Broke down the dividing wall. So pinag-isa niya ang dalawang bayan sa paggagiba ng pader, ng pagkakahati. Okay, salamat Brother Christian. So Brother Butch, sa Yo. verse 15, anong kautusan ang pinawalang bisa ni Jesus? Bakit niya ginawa ito? Binaliwala niya ang mga utos at batas ng Hudyo para bumuo siya ng isang bagong bayan mula sa dalawang lahi na nagkakaisa sa kanya para magkaroon ng kapayapaan. Salamat Brother Butch. Tagalog na. Ano? New Testament na kasi. Kanina old. Walang Old Testament yung kanyang Bible. So, sa verse 16, Brother Jerome. Yes, natawag! First honor. Ano-ano ang mga pangyayari na bunga ng pagkamatay ni Jesus sa krus? 15, 16. 16. 16. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at
pinagbuklod sa iisang katawan. Wow, Ano yung pinagbuklod sa isang malalim to. Oo nga. Yung pinagbuklod sa isang katawan, ano ibig sabihin? Unite. One body. Parang reconcile. reconcile and unite. Oh. In Pinagkasundo one nila. body. True. So isang True. parang fuse in divine will na to. One body na. Tinubos na tayo. Hindi kasi magano yung ano, di ba, yung mga Gentiles nun tsaka yung mga Jews. Hindi sila magkaisa. Lima silang grupo natin. Sa verse 17, ikaw na, Brother Alex. Oy, thank you. Ano ang ginawa ni Kristo sa pagparito niya sa mga Hentil at Hudyo? Dumating siyang ipinahahayag ang kapayapaan sa inyo na malayo at ang kapayapaan din sa mga malapit. Sa kanya. Okay, thank you. Thank you po. Brother. Sa verse 18, and the last but not the least, Brother June, ayon kay San Pablo, paano tayo makakalapit sa Diyos Ama? Ayon kay San Pablo, ang sabi niya, dahil kay Kristo, tayong lahat ay makakalapit sa Ama. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Iisang Espiritu. Okay, thank you very much mga kapatid. Ito pala yung explanation kaya pagka tayo nananalangin, through Christ our Lord, in the unity of the Holy Spirit. Through Him, with Him, in Him yan eh. Na parang magsabi, hindi in the unity of the Holy Spirit, one God forever. All glory and honor is yours, Almighty Father. Forever. Kapag gagamitin mo yung pag mag-e-end ka ng through Christ our Lord. Through Christ our Lord. Kasi hindi, para nga talagang kasi dati, bakit hindi ka pwedeng dumiretso sa Ama laging through Christ our Lord? Ngayon kapag kasi siya nga yung tagapamagitan eh. Iba kasi. So, okay. Tagapamagitan, lagay ko, tagapamagitan ha. Yun na ba yun? Meron na ba? Okay. So, yun ba yun? Sinabi ni Brother Alex? Tama yun, tama. Tagapamagitan ng dugo kasi ni Cristo. siya din yung nag-isa, di ba? Siya rin yung so, yung pinagbuklod. Pinagbuklod, oo. Pinag-isa. Pinagbuklod. At pinag-isa kay Kristo. Kasi nga, giniba niya yung pader ng pagkakahati. Ito nga ang pagkamuhi. Yung pala yung nag-separate sa kanila, hatred. Nabanggit din yung kapayapaan, magandang balita ng kapayapaan. Kapayapaan is there. Ang galing kasi dito sa binabasa ko, sa pamamagitan niya, kapwa tayo may karapatang pumunta sa Ama sa iisang Espiritu. Kapwa tayo. So, yun nga, pinag-isa na nga kasi, Gentiles and Jews. Meron ba sa gospel? Yung pagkakaisa? Father in one Holy Spirit. Ang sabi ni Brother Charles, Father in one Holy Spirit. Ano yung gumagawa na siya ng Brother Charles? Hindi, maulan po, sabi niya. Father in one. Father in one Spirit ang sabi. Father in one Holy Spirit. Mahibla na si Charles. Ang sabi niya rito, kape po mga titos. Hello po, maulan ng gabi po mga titos. Masaya po, kaka-open ka lang. Kanina pa yun. Yun yung unang message niya. Kaya mahibla na nga siya, kape po mga titos. Ship without a ship. Merienda pala yun. Ano ang ilalagay ko? Inawalang bisa niya sa sariling laman ang batas sa mga kautusan at tuntunin at nilikha niya
Iisa lamang at bagong tao sa kanyang sarili ang dalawang bayan. Siya talaga yung nagbuklod sa kanila. Pakikipag-isa. Dapat sa Ayan, pinagkaisa. Ayan na, pinagbuklod, pinagkaisa niya. Okay. Ito yung medyo masalimuot yung pinawalang bisa. Yan, yun din sana itatanong ko eh. Talaga bang tinanggal niya or yung mga Anong bisa yung Old Testament? Mga, Ano ba yan? Medyo controversial? Conflicting. Abolishing the law. Yung mga 600, siguro na batas. Ginagawa niyang para ginawa niyang Testament, teaching. Ginagawa niyang basehan. Pero dito, pinawalang bisa niya. Siguro yung sariling laman. Ito yung mga utos naman yun eh, mga tuntun. Pero sa akin po, naka-capital letter yung batas. So ibig sabihin yan yung law. Diba? Ito yung commandments. Batas ng mga yung kautusan at 600 na 600 ang nilikha niyang iisa lamang at bagong tao, yung tao nakakapitalize din sa kanyang sarili ang dalawang bayan. Utos para pahirapan ng mga tao. Hindi lahat siguro kasi ginagawang basehan ni Jesus yan eh. Kaya hindi lahat walang bisa niya. Yung mga lang, katulad ng diborsyo. Diba, dati batas din mo. Tsaka yung a tooth for a tooth, an eye for an eye. Binago ni yung Jesus. Mga lumang kautusan na na hindi ayon sa kanyang kasi ang pinaka-commandment niya is to love one another as I have loved you, di ba? Sa summarization niya is to love one another as I have loved you. Tapos sabi niya, mula sa dalawang lahi. Ano yung dalawang lahi? Ano yung dalawang race na yun? Di ba yung Jews ngayon tsaka Gentiles? Jews and Gentiles. Okay, very good. Kasi ang umpisa nga nitong kaya nga binasa ni ni Astig yung umpisa, di ba? Kasi ngunit yung niya umpisa niya. Kaya yung umpisa, yung sa 11, kaya alalahanin ninyo na mga pagano kayo noon, nalantad ito sa inyong mga laman. At tinawag kayong supot ng mga tinatawag na tuli na sa laman lamang tinuli ng tao. Supot pala yun, supot, hindi supot, supot. Rin, dagdag din natin yung liwayway. Kasi may binanggit ditong comics na wakasan. Liwayway! Seryoso no. Hindi sa Ilocano yan, panawag Ilocano bang liwayway? Tagalog din ang liwayway Hindi, kaya nga, sa Ilocano, tawag yan, banawag. Wakasan niya ang kanilang alitan. Wakasan, hindi wakasan ko naman. Comics. Kaya pinagkasundo sila ng Diyos sa pinagbuklod sa isang katawan. Yan Siya yun eh. Yan, marami na yan. Pinagkasundo niya sa Diyos ang dalawa na naging isang katawan nang ang pagkamuhi ay patayin niya sa kanyang katawan sa krus. Yun pala yung kanyang pinatay. Sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa cross, yung hatred. Ano yung pare-pareho? Iisang espiritu. Natin. Yan daw, iisang espiritu. Saan yan? Dito sa second reading o sa keywords yan? Second reading. Keywords. Iisang espiritu sa Ama. Spelling ko. Hindi, tiyo yun eh. Tama, sama. Nandyan, katwiran, no? Tapos dito binanggit na siya ang ating kapayapaan. Ito na nga, magandang balita ng kapayapaan. Kasi dun sa di ba, binanggit dun sa first reading si Jesus. Diyan, bali yung magandang balita ng kapayapaan na yan, si Jesus yan eh. Siya yung ating kapayapaan. Siya kasi yung nag-isa eh. Di ba? I mean, tinuduktong ko lang yung first at second, parang meron siyang duktong dito. Di ba?
Yung sa shoot ba yan? O lahi Oo, ng David? di ba? Lahi na David si Jesus. Si Jesus din yung tinutukoy doon. So sa second reading, siya rin yung tinutukoy doon. Tama ba? Sa gospel si Jesus. Oo, yung tapos sa gospel si Jesus mabuting din yung pastor. mabuting pastol, di ba? Yun, meron ng duktong yung tatlo, ba? Nakaduktong yung second Ano ilalagay ko dito? Kaya yung Keyword? hibla ko, Brad, lang, simple dahil nabanggit ko na si Jesus. Kaya ang hibla ko, si Jesu Kristo ang kasagutan. Yun. Pwede rin si Jesus is Yesu the Cristo, answer. mabuting pastol. Yan. Tama yun. Hibla na yan? Hibla na yan sa inyo? Oo. Ito nga, pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdala. Ang Panginoon. Ano yung sa'yo, Brother John? Si Jesus ang... Si Jesu Kristo ang kasagutan. Sagutan. Jesus is the answer. Diba? Kasi sabi niyo, yung tatlong reading, puro may tukol kay Jesus eh. Di ba? Di ba nagduktong-duktong sila this time? Si Which is Jesus, usually, hindi nagduktong yung second. Ano sa'yo, Brother Butch? Kristo ang mabuting pastol, ang siyang kasagutan. Yun. Kama na lang doon si Jesu Cristo, kama ang mabuting. Okay. Pwede na. Yan. Ang siyang kasagutan? Oo. Pwede rin dagdagan pa yan. Ano saints? Sagutan lang Ang siyang kasagutan, sa mga nawawalan tupa. Diba? Sa mga nawawalan tupa. At sa mga natutulog sa pansitan. Huwag mong inungtong yan ay. Talagang hindi siya talaga makamove on dun, Move on na. Pati kasing tulog din yan, malamang. Hindi ako yun ikaw yung brother Alec, natutulog sa pansitan. Kaya nga, naiinggit lang yan kasi siya hindi nakatulog. Ako nakatulog. I have a nice rest. Kasi hindi ako instorbo ng asawa ko. Hinayaan niya ako makapagpahinga. Dahil pagod ka. Pero yung rest dito, hindi naman talaga physical meaning ang kay Jesus. Oo naman. Ano ba sa akin yung lang. gospel ngayon, di ba? The burden is light. Yes. Be my rest. Be my rest. Pero hindi naman niya sinabi na yun. Pero kasama din dun na siyempre, paano ka magpapahinga kung di ka rin naman diba, makakampante, diba? Ako, kampante, kaya nakatulog ako. Kaya minsan, both physical and spiritual yes. rest. Makapagpahinga tayo. Kaya maaga tayo makapagpahinga. Yun. Diba? So, okay na to. Wala na tayong pipiliing hibla. Lalagay ko na to. Sa aking kawan, ako'y sa wala nang... Tutuhan natin. Ako, number one. Number one ha? Number one. Kasi tingnan mo, pati yung yung gospel acclamation, Ganon din ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Siya yung being the mabuting pastol, di ba? Tayo, nawawalang tupa. Yun, nice. So, ano na tayo? Okay. Yes. Ay, parang Amen. Sige. Ano na susunod? Hibla. Reflection question na. Hugot. Yugot. 30, 35? 25. Kailangan bang... What ba yan? Alisin mo yung paragraph, mo? Space? Yung spacing. Spacing mo, malaki. Paano mo inaano yung space na to? Ayan. Ang galing to? Yung spacing. Doon yata sa may 3 dots. Option. Format option ba yun? Position, size, format. Ito yata sa line and spacing, di ba? Line spacing yata. Ayan, single. Custom spacing, lagyan natin ng... yung before, alisin mo yung before, tsaka yung after. Ay? Tama yan, lalong malabo Okay yan.
Ayan. Agree. It's been a win. Reflection question. Isip-isip. Tayo ba ay naging mabuting pastol sa ating mga ano ba? Pamilya. Yung household Nasasakupan. nasasakupan. Kasi mga leader tayo lahat dito eh. Sa ating mga tupa. Pwede rin, tama. Tayo ba ay naging mabuting pastol Pero mas sa... maganda siguro para general sa ating kapwa. Kasi yun yung ano naman dito eh, di ba? Sige, Kapwa Hindi lang naman not necessarily sa ano mo, sa ating kapwa. Para general. Yes or no lang to ah. Tayo ba? Di po, No. wag na yung kapwa. Wag na po tayong lumayo. anong Dito gagawin na lang, Wait. dito na lang tayo sa loob ng pamilya. Even that po kasi considered na kapwa yun eh. Even Okay. yung family natin is also considered Oh, our pero- neighbor. Tayong community. Yun ang gusto nito yung baguhin natin. Tayo ba ay naging mabuting pastol sa mga handmaids? Yun. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero Sa gusto mga, nyo- sa mga anak natin, sa mga apo natin, yung mga Kasi po, lalayo pa- hindi lalayo kasi pa tayo. hindi po kasi sa amin applicable pa yung apo eh. Dahil kami po wala pang apo. Kaya mas general term yung Di ginagamit mga natin. anak na lang kasi nga po tayo ang dapat una nating pinapastol yung ating pamilya. Kapwa nga rin. Kapwa rin po kasi natin yun. Kasi di ba, love God and love your neighbor. Neighbor, Yun, yung love your general term. family. sabi nung Sadduceo, Maestro, Sige na, sige na. Ako na bang. sino po ang aking kapwa? Tinanong niya. Ayun yung the parable of the Good Samaritan. Correct. Yun. Pero maganda Pero, yung turo sa atin sa Christian Life Program. Ang ating kapwa ay yung mga taong nangangailangan ng ating tulong. Pero hindi natapos doon. At meron tayong kakayahan tumulong. Yeah, importante yun. Kasi, halimbawa, iingi ng tulong sa'yo, mangungutang, ikaw mismo wala kang pera. Anong gagawin mo? You cannot give what you don't have. Dadasal mo na lang siya. Oo, pero hindi yun, Brother Butch eh. Lumapit ko kayo para mangutang eh. Di ba? Kasi kailangan niya ng pera, kailangan niya sa lapi. So, yun yung Para mga kailangan na sa tulong ka, mag-garantor ka sa volunteer. at nawawalang. TLS Handmade sa Tarlac North after Pwede sa ba yun? World Youth Lucen. Oo, tumulong yung mga handmaids eh. Sa Lucena. Yun yung Lucena. oo. Diba? Yung World Youth Congress. World Youth. Hmm. Hindi, meron daw CLS sila sa Tarlac North after na World Youth. Thank you, Kuya. Thank you. Okay na ba yan? Para mapagbigyan si Brother Astig, lagay mo na lang ating pamilya at kapwa na lang. Para Yan! Yan ang tama! Baka hindi mo na ipapastol yung asawa. Tama, tama. Nakalis na si Astig, burahin natin ulit, ha? Alam na si Kuya Tonying, burahin natin. Ano yung hamon sa atin? Ang hamon natin ay yung paano mangalaga ba dapat? Ano rin? Ang Rest. hamon sa atin ay paano mo isasabuhay at ibabahagi si Kristo. Yugot yun. Paano eh? Yugot nga. Hindi yung sa Ha? yung hamon. Tingin ko yung pastoral caring dito yung hamon. Eh, Ano ba? I-ano ko ba yung kay Brother Butch? Yung yugot niya? Hindi po, meron na tayong programa diyan. LCSC na nga po. pastoral caring.
Yung ano din, yung ano ba yung laging binabanggit ni Brother Jero? Mercy, ano ba yun? Divine will. For the sake of his sorrowful passion. Di ba? Kumakanta na rin siya ng Divine Mercy. Pambira Ano ba? Naka-LSS. Naka-LSS. Kung beses kang sigawang ba naman sa likod ng sasakyan eh. Paano? Ano? Divine Mercy. Have mercy on us. Ay, di, ang hamon dyan, Juan. Pray. Ang Pray. hamon dyan ay ating invite at maging member ng MFC ang ating pamilya at ang ating mga kapwa. Evangelize. Brother Jerome, aray! Evangelize. Eh, misis ko nga, hindi ko na evangelize. Ano? Aray ba? Yan ang hamon sa atin. I-evangelize mo yung asawa mo, yung anak mo, yung apo mo. Iwalayan ko na lang. Para wala na po sa akin. Iwalay. Iwalay. Hiwalay ang puti sa itim. Kung ayaw nyo, i-divorce nyo. Oh, yun nga yun. Pagkaantay na lang. Huwag kayong maglagay dyan nang hindi nyo kayang gawin, ha? Tama. Tama yung sinasabi ni Brother Saints. Kaya ako, hindi ako Hindi kaya. Hindi ako nagpapagawa ng ticket. Hindi saints tong mga taon to ah. Hamon nga yan eh, hamon eh. Kaya kapag di mo kayang gawin, wag mo nang ilagay kasi mano ka na. Doable. Nandun yata tayo doon sa guideline, di ba? Baka magkasala ka lang, hindi mo ginawa, no? Nag-promise ka, tapos di mo. Ay, di. Kapag kayong madaling gawin, hindi na hamon yan. Hamon na yan, hamon. Kinakain lang yan. Kaya po may hamon dahil matcha-challenge ka, mahirap gawin. Pero kailangan gawin. Lumayo sa handmaids. Lumayo sa handmaids? Yun bang hamon? Opo. Lumayo sa handmaids? Ayun, isa pa yun. Kailangan lumayo ka sa handmaid. Lumayo ka man sa akin. Yung magdasal ng Divine Chaplet, nasa alas 3 mismo. Naisula ko na eh. O kaya nga Hindi naman kailangan alas 3 yan. Actually, Yung kahit anong pinapadala oras ni po yan eh. Alex, yun yung pang 3 o'clock prayer yun. Yung 3 o'clock habit lang yung pinipray ko nung 3. Pwede naman to. Pwede naman po talagang at kasi nga 3 Before o'clock Mass, is the hour of mercy. Kaya pwede nyo naman talagang i-pray yung chaplet during that time. Yun ang challenge na gawin mo, alas 3. Yun ang sinasuggest niya na challenge natin. Pray the Divine Mercy Chaplet. Hindi ko kaya yan. May pasok ko eh. Yun na talagang challenge eh, no? Hindi ko kaya kumanta. Pero ano na lang, yung everyday na lang para ibig sabihin na magagawa natin. Kaya po, ko na yan. kung mapapansin nyo, talagang at 3 o'clock, talagang inaano ko eh, na mag-send just to remind each and everyone to pray at least yung 3 o'clock habit. Pero may pinos si brother ni Brother Jerome na mas maganda yung chaplet. Di ba, Brother Jerome? Pwede naman po. Wala naman pasubali po yun. Kaya lang po, like, most of the people na talagang busy pa sa kanilang work, they cannot pause and, pray the chaplet. Even if the chaplet is only a few minutes matatapos, kaya lang hindi ka makakonsentrate. Opo. Gaya nga, walang iniwan po yan doon sa sinabi nga nung Arabo namin na manager before eh. Alam niyo yung mga yan, pwede naman sila manalangin after ng trabaho. Hindi naman pwedeng hayaan mo muna yung pasyente o hayaan ka muna dyan, tsaka muna magdadasal muna kami. Diba? May mga priorities din po kasi na Yung take a rest at blessed sa... Bakit? Kasi magpahinga, di ba?
Magpahinga. Ano lang naman po yung parang Rest in yung Jesus. rest. Yun. Para siyang Rest in Jesus. Pwede. figurative or ano ba tawag doon. Sige. Pero actually, ang ibig niya sabihin is to spend time. To spend time sa Blessed Spend Sacrament. time, rest. Bakit kasi si Brother Jerome mahilig sa rest eh? Hindi okay po Hindi, yan. kasi yun yung keyword Kasi, sa ano. yun, sa gospel, keyword kasi siya sa ating pagbasa. Mahilig sa rest. Di ba sabi niya doon sa first half. Naging English na. Ayun Ano na nga yung kasabihan? Rest as you may, but do not. Anong tawag doon? Ano yung karagtong, Brother Jerome? Hindi ko po alam. Rest as you may, but do not. Rest in peace. Do not rest in peace. Okay yun. Kaya nga, Ano kasi ba, pag rest in Hector? peace tayo, hindi na tayo kasama sa LBS. May tatanong ko sa inyo, no? Kasi nagkakaproblema ako sa chat box natin. Natanggap niyo ba yung assignment ni Brother Sunny nung Martes? Alin po yun? Yung mga assignment natin. Not Martes po. I think kahapon niya lang po pinost. Miyerkules po. Martes. Martes ba yun? Martes daw. Ako natanggap ko. Regardless kung Martes o Miyerkules siya. Natanggap ko. Ako natanggap ko pero kanina ko lang siya nabasa. Okay. Kasi ako, wala. Hindi ko mahanap eh. Kaya nag-request ako kay Sunny na i-post ulit. Kaya napansin nyo, meron siyang bagong post. Okay. Nabasa ko naman. Na-prayer ako. 2 beses kasi nangyari sa akin yan. Brother Hector. Medyo nalulungkot lang ako dun sa... Tuesday, na-post ko siya Tuesday. Edwin, pray the Divine Mercy Chaplet. Pray daw Regularly. sa umpisa yan, pray. English daw eh. Hindi natin... Dasalin ang Hindi ano bang Divine Mercy. Okay na. dasalin sa ano. Pwede na yan. Blessed Ito naman na. to pay up. Dasalin. Kasi kung meron mga kasamahan tayo dyan, mahingayan tayo eh. Kami po, Puro Paul, baka sabihin ng mga kasamahan. Meron din si Brother Charles. So, LBS Challenge. Join us for CLS Servants Taguig on September. Kasi evangelize kanina, di ba? Oo, kaya nga. Ayun. Ilagay mo araw-araw. Dasalin ang Divine Mercy Chaplet araw-araw. Yan. Sige, tama yun. Ginagawa ko na yan. Araw-araw. Araw-araw, gabi-gabi. Dasalin at kantahin. No. Ako araw-araw ko yan. Araw-araw kong ginagawa yan. Si Brother John, araw-araw kinakanta na niya yan. The same. Absorb. Bakit Divine Mercy lamang? Ano, Brad? Ano sabi? Bakit Pati Divine Mercy rosary naman. Pwede naman. Yung Divine Mercy, Ako chinek ko na gagamit ka ng rosary. Ang dami-dami kasi mga chaplet di ba? Divine Mercy nga eh. Oo nga, maraming mga chaplet. Hindi lang Divine Mercy, maraming mga devotion ng inaaraw-araw basahin. Kagaya nung pinopost ni Brother Jerome, mga panareta na yun. Picaretas. Picareta. Ano rin yan sa Divine Will yun. Sister Luisa Pigapeta. Hindi naman chaplet yun. Ano yun? Mga... Yun yung book of heaven ba? Where, lang Hindi yan. nga, pero araw-araw. Reading. Magkakaiba yon. Kaya nga ang tanong, bakit? Kasi devotion to eh. Devotion yan. More on, Divine Mercy, pare yan din ang i-reset mo araw-araw. Ayaw ba? Pag gusto mo, kantay ng bayang magiliw ng kada 6 a.m. O gano'n, 8 a.m. O gano'n. Kaya mo? parang Ganun yun. Angelus. Bayang magili, flag racing yon. Okay na po.
Actually po kasi yung divine mercy, meron po siyang kumbaga parang promise na ano May eh. promise yan eh. Not only for yung the living but also for the dying tsaka yung mga kaluluwa po. Ipinagdadasal po din natin sila. Not necessarily Kaya, ang sarili natin. Kasi yung di ba in Novena, atonement for our sins and those of the whole world. kaya hinahanap niya yung mga nawawalang tupa Yun. ng Divine Mercy. Yes, para maibalik. Kasi parang ano natin to eh, panalangin natin. Yun nga, mapag-isa. Dahil may mga ibang nawawala po pa. Pangalan ng Tama na yan. Okay na po. I-stop Kasi na sinasabi po. si Brother June, Ano kung ang kasama mo ay hindi pangalan Mercy? ano daw? Divina. Pwede ka. Divine. Kung ako lang Divine at saka si Mercy. Hindi ba na Chelsea Mercy? yung kung hindi ka ng pangalan. Di ba? Yun yung pangalan ng anak ng kaibigan ko, Divine at Mercy. Okay nga Anak niya, yun. dalawang babae. Doble siya. Okay na tayo. Sige. Baka may rosaryo Okay na pa po. dyan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, magsama-sama muna tayo ulit sa pananalangin at pasasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang Diyos, nadama po namin ang iyong presensya. Nag-init po ang aming mga diwa nang dahil sa iyong pagtulong sa amin sa pagninilay ng mga salita na aming pinag-aralan para sa linggong darating. Kaya maraming salamat po. Bagay lang na kami magpasalamat dahil hindi mo kami iniwanan sa lahat ng oras at sandali ng aming pagninilay ng iyong salita. Opo, maraming salamat po at binibigyan nyo kami ng ganitong pagkakataon na pagnilayan ng iyong salita sapagkat sa pamamagitan lang ng iyong salita, O Diyos, kami ay mabubuhay. Mabubuhay ng sagana, tahimik at malaya. Sapagkat kung hindi po sa imong mga salita, hindi po kami makakapanampalataya ng tunay na nais mo. Kung ano po yung talagang purpose mo para sa amin, nagaganap dahil sa aming pagninilay ng iyong salita. Kami po nga ay mga hintil. Kami ngayon ay isang bayan mo. Kasama kami ng iyong mga piniling bayan dahil sa mga salita mo at dahil sa dugo ng iyong anak na naibubo para hugasan lahat at mapawi ang lahat naming kasalanan at kami makiisa sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo, kasama ang Espiritu Santo na siya naman ang tunay nagbubuklod sa aming lahat. Kaya salamat po, maraming salamat, Panginoon, sa pagwawakas ng aming LBS ngayong gabi. Hayaan mong ikaw ay manatili sa aming pamamahinga, sa aming pagtulog sa gabing ito. Purihin ka, Diyos, at sabihin natin lahat, luwalhati sa iyo, Ama, Anak. Sa anak at sa Espiritu Santo, para unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen at amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, tayong lahat. Amen.